Mapagpalang araw po mga kahabi. So ang topic po natin ngayon ay ipapakita ko muna ang ating munting aviary. Update po muna tayo sa kaganapan ng ating mga inaalagaan ibon para sa preparasyon ng darating na first quarter breeding report o yung quarterly breeding report ngayong 2025. Okay po, so yung kaganapan natin ng mula January hanggang March po ay yun ang ilalagay natin sa QBR. Dahil tayo ay CWR holder, so kailangan po natin na mag-update every quarterly. So yung topic natin ngayon mga kahabi ay isi-share ko lang po muna yung ating Olen Aviary at ipapakita ko po sa inyo yung ating mga inaalagaang mga ibon po. So yung iba rito sa mga alaga nating ibon na hindi na po natin matatawag na endangered species. Okay po, dahil nasa list concern na po yung kanilang conservation status. Okay po, at kung bagong viewers ka sa channel nito, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po mga kahabi, so panoorin muna natin ang kaganapan ng ating munting aviary. Let's go, let's go! Yun mga kahabi, ay ngayong season ay nag-clutch muli ang ating Indian ringneck. So praise God po, salamat sa Panginoon at meron tayong pabuga ngayong last season ng breeding. 4 out of 4. So napakasipag ng ating Indian ringneck na green at Lutino. So ito rin po yung ating GCC. So meron tayo rito na 6 na piraso na GCC. So ito rin yung ating isasama sa QBR. At meron din tayong black-headed Kai. So ito pong black-headed Kai ay cock po ito. So hahanapan natin siya ng kapares na hen. So yan po ang ating kaganapan dito sa ating Olen Aviary. Meron din po tayong kakatil. Ito po yung Nymphicus hollandicus. So yung conservation status po nito ay list concern. So meron din tayong Indian ringneck. So ito yung ating Psittacula creameri dito sa ating Olen Aviary. Ito yung ating green, ito yung tinatawag na normal green na Indian ringneck. So meron din tayong parisan dito na albino at saka gray pallid. Ito rin po ay isang bago nating parisan. So ngayon ay bibigyan natin sila ng Thunderbird na booster, chick booster para sa ating mga Indian ringneck. Pang to? Pandagdag ng patukaan natin para sa kanila bukod sa African mix at saka sunflower at saka vegetable at saka fruits ay bibigyan natin ito ng mga alternative feeds. Ito yung chick booster tapos yung pellet para mamili na ang ating mga breeder na kung ano yung tutukain nila at ipapakain naman doon sa mga progenies nila. Okay po, so meron tayo mga bagong progenies mga kahabi. No, nakakatuwa naman. Napakasarap mag-alaga talaga pag meron tayong nakikita ng mga progenies. So ang Indian ringneck kahabi, ang Psittacula creameri ay napapabilang po sa non-CITES. Tapos sa conservation status niya ay list concern. So hindi siya nanganganib na ang ating pag-aalaga at hindi siya naisama sa listahan ng IUCN, yung International Union of Conservation of Nature na endangered species. So sa kanilang pag-aaral mga kahabi ay sa list concern na po ang kanilang status. So ganun pa man kahabi, nais ko rin natugunan yung ating kahabi na
kanyang tanong na si Kahabi George Duran. Good day Kahabi, tanong ko lang po, quarterly breeding report. Sakali po wala naman po nang nabago sa isang quarter, wala ka papisa, walang nadagdag o walang nabawas sa mga ibon mo, kailangan pa rin ba na mag-submit sa DNR ng QBR kahit wala namang nabago sa last quarter? Salamat po Kahabi from Samar. God bless po sa lahat ng mga Kahabi. Okay po, so Kahabi George Duran, shoutout po sa inyo. So, obligasyon po natin at tungkulin po natin na mag-submit ng quarterly breeding report every quarterly. Meron mang nabago, meron mang nawala, or kahit na-maintain or walang nabago, Kahabi, ay kailangan po natin mag-submit. Dahil kailangan may nakikita ang DNR na mayroon tayong isinabmit na quarterly breeding report. Hindi naman po malalaman ng DNR na walang nabago sa atin, walang papisa or walang naidagdag kung hindi tayo magsasubmit. Okay po, kung as is sa previous QBR nyo ang record ay wala pong problema. Ang mahalaga dyan Kahabi, yung petsa at yung pagsasubmit natin ng quarterly breeding report upang yung ating CWR holder or your certificate of wildlife registration ay mananatiling validity ito Kahabi. Okay po, dahil doon na kikita ng DNR na yung tungkulin natin ay ating ginagampanan through submitting quarterly breeding report in our DNR Penro or Sentro sa ating nasasakupan. So yun po Kahabi. So sa aking kaganapan, gusto ko lang din pong i-share, ito yung ating flight cage Kahabi, ay meron tayong hinuhuli rito na mga matured na. Okay po, at meron din tayong pinapakawalan para dito sa ating flight cage, para dito siya mag-matured. Tapos yung huli natin dito ay ilalagay naman natin sa ating bagong breeding cage para sa kanilang siguro sa next season na to, or pwede rin kung makakahabol sila sa summer breeding. Okay po, so ito po yung ating mga breeding cages. So meron tayo ritong kakatil at meron tayong Indian ringneck na mga breeder dito. So itong Indian ringneck natin ito ay bibigyan natin ng kapares. So nagsiset up ang ating partner, ang ating may bahay, ang aking misis na nagpe-pairing siya para sa mga panibagong gagawin nating breeder. So ito, banded pa lang to Kahabi. So yan po ang kaganapan sa ating Olen Aviary. So ito naman po yung ating breeder na nagkaroon ng progenies. So ngayong quarterly breeding report, first quarter ng 2025 ay meron tayong maidadagdag or meron tayong ilalagay na additional progenies. So ito po yun. So napisan nito ay ang egg niya ay 4, yung isa hindi pa napipisa. So ito yung previous video, pero nung nakarang araw po ay 4 na po ang inakay. So congratulations sa inyo. Ito yung ating Lutino hen at yung green na cock. So congratulations sa inyo mga Indian ringneck breeder, at masisipag sila. 4 out of 4 napisa nila. Hopefully ay mapalaki nila. So kung meron tayong nababuhay, meron din tayong mga mortalities. So kahit may mortalities tayo, ay kailangan din po natin ito i-submit sa QBR. Ito po ay isang agapornis fishery, namatay po siya. So kailangan i-report din natin sa QBR yung progenies, yung mortalities. So yun po Kahabi. So pupunta muna tayo sa merong ukay-ukay at maghahanap tayo ng gagawin nating breeder, mga patukaan
At kung mas maganda, yung mga stainless yung makikita natin. So dito sa area na to ay maghahanap tayo ng mga marami rito mapagpipilian. May mga laruan ng bata, damit, sapatos, at anything. Meron dito mga kitchenware, basta bahala na maghanap. Pero ang target natin dito ay yung mga stainless na mga piderer. Yun, mga patukaan, may mga kawali, may mga accessories. So, ganun talaga sa ukay-ukay. Kailangan na matyaga tayo makahanap at makapili. At meron naman din tayong napili na. Okay po, so ito yung mga napili natin. Mga porcelain na pwedeng gawin natin, parang mga mangkok to eh. Pero pwedeng gawing piderer natin, di ba? Ayos to, di ba, kahabi? Okay. So, meron din tayong mga square type na porcelain. So, gagawin din natin itong mga patukaan sa ating mga alagang ibon. Marami tayong mga napili na mga patukaan. Meron din tayong napiling mga stainless. Ito, maganda to mga kahabi. Oh. Ito, gamit ito sa dental, di ba? O isa paglalagay ng ngipin. So, kinuha ko na rin yan. At gagawin natin mga piderer. Okay po, ito matitibay na to. Meron tayong mga, ito maliliit na kawali. Gagawin natin nga to, piderer din. Tatanggalan ko na lang ng tenga. Ito pa, meron pa tayong mga stainless dito. So, marami tayong nakuha ng mga pwede natin gawing piderer. Tapos, idadagdag natin doon sa mga piderer natin existing. Pero mayroon tayong mga pamalit. So, maraming klase, iba-ibang size. So, hope mga kahabi na gusto nyo itong video. So, update lang ito kahabi dito sa ating aviary na para sa preparation sa ating pagpapasa ng QBR. So, this next month ay tayo po ay gagawa naman ng QBR. So, maraming po salamat kahabi sa inyong panonood sa ating sa ating munting aviary dito sa Olen aviary at iba pa. Okay, mga kahabi, hanggang dito lang po muna yung ating video. Hope na gusto nito yung pag-share ko sa ating munting aviary. Ito po yung lahat ng kaganapan. Ito yung mga nangyari sa loob ng 3 buwan. So, next month ay topic naman natin yung paano gumawa ng quarterly breeding report. Ito mga kahabi, hope na gusto yung video na to. At kung nagustuhan nyo to, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary. Ito, maraming po salamat sa inyo. Shoutout po sa lahat ng mga subscriber natin at sa mga patuloy na sumusuporta sa ating munting channel, Olen Aviary. Maraming salamat. Okay po mga kahabi, so nais ko rin po i-shoutout ang ating mga bagong viewers, mga kahabi. Si Mark Anthony Papa, shoutout po sa inyo. At si Nikki Yana Jane Eruma, maraming po salamat. Ito po yung aking bunsong anak. Okay po, at sa aking may bahay, natuwang sa pag-aalaga ng ating mga alagang ibon. Shoutout po sa aking mabuting asawa, Nena Ongga Eruma. Shoutout po sa inyo. At kay Kuya Joms TV, shoutout po. Maganda ang inyong laging ina-upload. Lagi kong pinapanood yan. Shoutout po, Kuya Joms TV. Pakisuporta na rin po yung YouTube channel ng ating kahabi na taga Bulacan, si Kuya Joms TV. Shoutout po sa inyo. At sa kahabi Paulo Odilio, shoutout po sa inyo kahabi. At last but not the least, si kahabi Alberto Ramos. Maraming po salamat sa inyong suporta. Maganda ang buhay pag mayroong alagang ibon sa ating bahay. Shoutout po sa inyo mga kahabi. Mabuhay and God bless. Ito, maraming po salamat sa inyo. Shoutout po sa lahat ng mga subscriber natin at sa mga patuloy na sumusuporta sa ating munting channel, Olen Aviary. Maraming salamat. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.